Hinamak na manugang. Kabanata 5. Sa opisina ni Zhang Wenhao. Si Jane Lewis ay nakaupo sa sofa at siya ay nalilito na may pagkabalisa. Tila sobrang kinakabahan siya. Si Zhang Wenhao ay orihinal na nakaupo sa tabi niya habang nakikipag-chat sa kanya, ngunit sa sandaling ito, tumayo siya at kumuha ng isang bote ng red wine na nabuksan na, mula sa ilalim ng coffee table. Pagkatapos noon, natural siyang naglakad papunta sa gilid ni Lewis Jane at muling umupo sa tabi nito. Sa pagkakataong ito, kusa siyang umupo palapit sa kanya. Nang mapansin ang hindi mapakali na kilos ni Lewis Jane, ngumiti si Zhang Wenhao at sinabing, "Jane, nagkaroon ng problema ang pamilya mo. Bakit hindi ka kaagad lumapit sa akin para humingi ng tulong?" Napansin din ni Jane Lewis na dumikit ito sa kanya at lumipat sa gilid. Nang makita ang bote ng alak, umiling siya habang tumatanggi, "Hindi ako umiinom ng alak." Nang marinig ito, agad na nagdilim ang mukha ni Zhang Wenhao at ngumisi, "Mababa ba ang tingin mo sa akin? Iyan ba ang dahilan kung bakit ayaw mong makipag-inuman sa akin?" Habang nagsasalita siya, kinuha ni Zhang Wenhao ang checkbook mula sa kanyang bulsa at nagsalita sa isang pekeng banayad na tono, "Hinihintay ng iyong ama ang aking pera upang iligtas ang kanyang buhay. Kaya kong sumulat ng isang tseke na 8 milyon para sa iyo anumang oras para matulungan ang iyong ama, solve ang problema niya. Pero kung patuloy mo akong tratuhin ng ganito, paano kita matutulungan?" Pinagsalikop ni Jane Lewis ang kanyang mga kamay at nagmamadaling sinabi, "Huwag kang mag-alala. Talagang ibabalik ko sa iyo ang pera sa lalong madaling panahon kasama ng interes." Sa mayabang na ngiti ni Zhang Wenhao sa kanyang mukha, nagpatuloy si Zhang Wenhao, "Hindi mahalaga kung mababalik ang pera o hindi. Ang gusto ko ay samahan mo muna akong uminom." Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang salamin na nasa malapit. Pagkatapos, muli siyang lumipat palapit sa tagiliran ni Lewis Jane. Gustong umiwas muli ni Jane Lewis at napangiwi ang kanyang katawan, ngunit nakarating na siya sa gilid ng sofa. Maaari lamang niyang isiksik sa gilid ang kanyang katawan ng pilit upang makalayo kay Zhang Wenhao. Kinakabahang kinurot ni Jane Lewis ang kanyang mga daliri at ipinaliwanag sa maliit na boses, "Hindi, bakit naman kita titignan ng pababa? Hindi lang talaga ako umiinom ng alak." Habang si Zhang Wenhao ay patuloy na lumalapit sa kanya, si Lewis Jane ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin at nakaramdam siya ng labis na pagkasuklam sa kanyang sarili. Kung hindi dahil naipit siya sa sitwasyong ito habang walang ibang pagpipilian, hindi siya lalapit para humingi ng tulong kay Zhang Wenhao. Sa oras na ito, nagbuhos si Zhang Wenhao ng 2 baso ng red wine, kinuha ang isa sa mga baso at hindi inalag ito sa kanyang kamay. Pagkatapos, itinaas niya ito papunta sa kanya bago sinenyasan siyang kunin. Malamig niyang sabi, "Nararamdaman ko lang na hindi na natin kailangang ipagpatuloy ang pag-uusap. Naghihintay pa rin ang tatay mo ng pera para mailigtas ang buhay niya, pero parang wala ka lang sinseridad. Sino pa ba ang magpapahiram sa iyo ng pera maliban sa akin?" Tinitigan ni Jane Lewis ang alak na hawak ni Zhang Wenhao na parang nag-iisip kung hindi ba niya alam ang isang pagkakataon na posibleng sumira sa kanyang buhay at iligtas ang buhay ng kanyang ama sa parehong oras. Nag-alinlangan siya at kasabay nito, nakaramdam siya ng mali. Hindi niya maiwasang isipin si Dixon Alex sa kanyang pagkasira. Bilang asawa niya, kung may kakayahan itong tumulong sa kanya, paano siya makokontrol ng iba katulad nito? Kawawa lang ang naging kapalaran niya na ikasal sa isang walang kwentang tao. Ang mga mata ni Zhang Wenhao ay nag-aalab sa pagsinta habang nakatitig kay Lewis Jane na may mapang-akit na kislap sa kanyang mga mata. Habang nakaupo siya malapit sa kanya, ang kanyang mahaba at makatarungang mga binti at ang kanyang manipis na baywang ay tila lalong nagnanais sa ganitong malapitan. Ang kanyang perpektong figure at magandang mukha ay tila nagpapalabas ng kagandahan sa lahat ng dako. Habang tumatagal ang titig nito sa kanya, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso sa dibdib niya. Nang maisipan niyang magtagumpay sa kanyang plano at makipagtalik sa kanya mamaya, naramdaman ni Zhang Wenhao na ang kanyang buong katawan ay nag-aapoy sa hindi matiis na init. "Jane, samahan mo lang akong uminom. Pagkatapos uminom, susulatan kita agad ng tseke para matulungan mo ang tatay mo na malutas ang problema, okay ba?" Pinikit ni Zhang Wenhao ang kanyang mga mata at mapait na ngumiti.
Sa kanyang isip, sigurado siyang wala ng ibang paraan si Lewis Jane sa kanyang mga kamay. Kinagat ni Jane Lewis ang ibabang labi, huminga ng malalim. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at kinuha ang baso sa kamay ni Zhang Wenhao. Pagkatapos, sinubukan niyang kumpirmahin sa huling pagkakataon, papahiramin mo ako ng pera pagkatapos kong inumin ang baso ng alak na ito. Tahimik na tumawa si Zhang Wenhao at hinawakan ng isang kamay niya ang hita ni Lewis Jane. Sabay sabi, sinisigurado ko sa iyo ang mga sinasabi ko. Basta magtulungan tayo, hindi problema ang pera. Bang! Sa sandaling ito, may malakas na tunog sa pintuan. Dahil sa sobrang lakas, bumukas ang pinto at tumama ito sa dingding ng opisina. Nagulat si Zhang Wenhao. Napalingon siya at nakita niyang pilit na binuksan ng isang malakas na sipa ang kanyang pintong mahigpit na nakakandado. Bumungad sa kanya ang isang binata na tila galit na galit habang nasasaksihan ang eksena sa opisina. Bago pa siya makapag-react ay nakita niya ang binata na sumipa sa pinto na sumugod sa kanya. Isang malakas na suntok ang nagbabagsak kay Zhang Wenhao. Alex Dixon. Bakit ka nandito? Nagulat si Lewis Jane at nagmamadaling tumayo. Umuso si Alex Dixon at mapait na sumagot, anong ibig mong sabihin dyan? Kung hindi ako dumating, sinamantala ka na ng walang hiya na ito. Sa sinabi nito, napakunot noo si Lewis Jane at malungkot na sinabing, ano ba ang iniisip mo? Nagpunta lang ako dito para manghiram ng pera, parang hindi mo naman alam kung ano ang sitwasyon ng aking ama. Nagseselos ka ba ha, o hindi? Umuso at sumagot si Alex Dixon. Halos nasa hita mo ang kamay niya. Ganito ba ang paraan ng paghiram ng pera? Tumigil sandali si Jane Lewis dahil nakaramdam siya ng hiya. Sinabi niya sa mababang tono, kailangan ko kaagad ng pera para tubusin ko ang aking ama, yan lang naman. Sa pagkakataong ito, bumangon si Zhang Wenhao mula sa pagkabagsak at galit na sumigaw habang tinatakpan ang isang gilid ng mukha niya, ikaw. Sino ka ba? Naglakas loob ka talagang suntukin ako. Kilala mo ba kung sino ako? Mabilis na humakbang si Jane Lewis at nagpaliwanag, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Siya ang aking asawa, Dixon Alex. Napahilamo si Zhang Wenhao sa kanyang mukha habang tinitingnan niya si Dixon Alex mula taas pababa na may mapanghusgang tingin sa kanyang mga mata. Tinitigan niya, so ikaw pala yun, para sa kapakanan ni Jane, kung lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin, patatawarin kita. Walang ekspresyon ang mukha ni Alex Dixon habang sumagot, bakit ko naman gagawin? Hindi ka karapat-dapat na tumanggap para humingi ako ng tawad sayo. Nagalit si Zhang Wenhao kaya hindi siya nakasagot saglit at tumawa siya. Pagkatapos, sarkastikong sinabi niya, hindi ako karapat-dapat nito. Ako ang Vice President ng Wenhao Company. Kung patuloy mo akong e-provoke, ang tatay ni Lewis Jane ay makukulong na bukas. Tumaas ang kilay ni Alex Dixon sa tuwa at ngumisi siya, sino ang Vice President ng Wenhao Company? Malapit ka nang ma-kick out kung ano man ang status mo. Nang marinig ito, naramdaman ni Zhang Wenhao na nakarinig siya ng pinaka-nakakatawang biro. Natatawang sagot niya, ha ha ha. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Tatay ko ang presidente ng Wenhao Company, ikaw ay isang talunan na maaari lamang umasa sa Lewis family para mabuhay. Pera man, koneksyon, o kakayahan, sino sa inyo ang mas magaling pa sa akin? Pagkatapos sabihin iyon, tinuro ni Zhang Wenhao si Lewis Jane at nagbabala, Jane Lewis, naniniwala ka ba na may kakayahan akong gawin sa Lewis family na hindi na magkaroon ng pagkakataon na magtrabaho muli sa Wenhao Company? Kapag umabot sa puntong iyon, natatakot ako baka maghintay na lang kayong lahat hanggang sa malugi kayo. Nagulat at natakot si Jane Lewis kasabay ng panginginig ng kanyang katawan sa banta na ito. Ang Wenhao Company ang tanging pag-asa at pangunahing investor ng Lewis family. Kung biglang tumanggi ang Wenhao Company na makipagtulungan sa Lewis family, kung gayon ang Lewis family ay magkakaproblema. Kaya naman, sabik niyang hinawakan ang mga manggas ni Dixon Alex habang hinihimas niya ito, bilasan mo humingi ka ng tawad sa kanya, kung hindi, ang buong Lewis family ay mahuhulog sa malaking problema. Nag-echo din ang boses ni Zhang Wenhao na may bogbog na pisngi at isang mabangis na ngiti, oo, kung hindi ka humingi ng tawad sa akin ngayon, tiyak na papatayin kita.
Malamig at walang ekspresyon ang mukha ni Alex Dixon gaya ng dati habang tumatawa, gusto mong humingi ako ng tawad sa iyo. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ka karapat-dapat? Isang bakas ng kalupitan ang lumabas mula sa mukha ni Zhang Wenhao habang ang mga pananakot na salita ay nagngangalit mula sa kanyang mga ngipin, alam mo ba? Ilang taon na ang nakalipas, isang taga-probinsya na walang ya ang tumapak sa akin at ipinakulong ko siya sa loob ng 3 taon. Sinaktan mo ako ngayon. Kaya ko na mabulok ka sa kulungan hanggang sa mamatay ka. Galit na galit din si Jane Lewis kay Dixon Alex at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Tiniklap niya ang kanyang mga kamao at sumigaw ng malakas, "So, ano kaya kung humingi ka na lang ng tawad sa kanya? Ganon ba kaimportante ang pride mo? Hindi mo ba kayang magbigay ng konsiderasyon alang-alang sa akin at sa Lewis family?" Walang pakialam na sagot ni Alex Dixon, "Wala akong ginawang masama. Bakit ako hihingi ng tawad?" Pagkatapos, inaliw niya ito, "Jane, huwag kang umiyak. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Magiging maayos din ang Lewis family." Abangan ang susunod na kabanata.